Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung topic mo ngayon? Si Chucky. Si Chucky na naman. Si Chucky, ubara natin, i-expose natin yung kanyang kasinungalingan. Yan si Chucky, oh. Bakit niya ganyan? Anong sinisilip niyan, Mr. Maravillas? Iwan ko dito. Nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para sa national election, ma'am? Kung nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para sa national election, ma'am? Kung nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para sa national election, ma'am? Ano niya, Mr. Maravillas, nangyari doon kay Chucky? Iwan ko po. Yan. 2028 para sa national election, ma'am? Kung nababalik ka dito sa Masbate sa 2028 para sa national election, ma'am? Talaga niya, Mr. Maravillas, parang may something. Hindi ba lata? Pati mga supporters niya, mga kababayan. So, tingnan ninyo yung ginawa kay Digong. Yung karton, mga kababayan, umuulan ng snow sa dahig. Yung karton, nilagyan ng, ng suklob ng mga DDS. Liquid na ako ha. Lakas ng snow. Nagpayong na ako. Kita ninyo? Pati yung nilagyan ng suklob. Yung karton, mga kababayan. Ganon katindi. But anyway, alam na ninyo na talagang like leaders, like follower. Followers. Pare-parehas po. May something. Anyway, sabi natin, yung topic natin ngayon, yung tungkol sa mga lies. Yung mga tao, people and issues that dismantle the lies ni Sara Duterte. Yan ang ating pag-usapan. Kasi po, sa totoo lang, sa usapin ng accountability, isa lang po yung malinaw. Isang bagay ang malinaw, mga kababayan. Kapag marami yung lumalabas, nagsusumiti ng mga affidavit at handang tumistigo sa isang opisyal, hindi po ito simpleng paninira tulad ng sinasabi ng mga DDS. Exposing the pattern na. Kailangan na po talaga yung investigasyon. So ito ngayon ang ginagawa. May mabibigat na mga aligasyon. Di ba? Tulad na lang po ni Arturo Las Cañas, napanood ninyo yun? Witness ng patayan sa Davao. Ano yung sabi niya, mga kababayan? Yan Nang maging mayor daw si Sara Duterte, tinulak niya ang lokal na bersyon ng Oplan Tokhang bilang sariling trademark sa operasyon. Inutusan niya ang pagbabago ng taktika mula sa pag-iiwan ng bangkay sa publiko tungo sa kidnapping at paglilibing upang iwas media at investigasyon. Ito ang tinawag na no dead body policy. Yun ang ikwinento, mga kababayan, ni Las Cañas as reported ng GMA News. Kahindik-hindik. Sabi ni Las Cañas, alam ni Sara yung operasyon ng DDS, the Baudit Squad. Naka-sworn affidavit po siya, mga kababayan. Sinabmit sa international proceedings. Kaya hindi na tayo magtataka. Kahit si Sara po, naniniwala siya na nasa lista na din siya. Nasa list siya ng ICC. Ito yung report ng report ng Bira Files, Conversation with Arturo Las Cañas, Part 4. Inday wanted to make her own trademark and death squad. And that was Oplan Tokhang, sabi po ni Arturo Las Cañas. Sara advised abduction and burial at Laud Quarry. Yan report ng Bira Files. Yan Conversations with Arturo Las Cañas. Yan ang sabi ng report ng Bira Files. Las Cañas said, who is addressed and referred to in Davao with the Visayan endearment Inday, had participated fully in the extrajudicial killings and at times even more brutal and ruthless than her father.
he narrated when Ronald Bato de la Rosa, then Davao Police Director, now incumbent senator, started Operation Tokhang, I was called by him about Tokhang and was approved by Sara Duterte. She was the mayor at the time. Yan mga kababayan, yung kahindik-hindik na mga testimony. Di ba? Mga kababayan, kaya hindi na tayo nagtataka kung bakit ang lakas niya ng loob magbanta. Pati yung ating, imagine pati yung ating Pangulo, pinagbantaan, may inarkila na daw siya, na assassin. Si First Lady at saka si Martin. Sanay, madaling sabi, mga kababayan. The next, mga kababayan, yung kay Madriaga. Bagman daw siya ng Pogo Money. Ano yung mga aligasyon ni Madriaga? Sa kanyang affidavit, siya daw ang bagman na nagdi-deliver ng malaking cash sa utos ni Sara Duterte. Ang 2022 Vice Presidential Campaign umano ay pinunduhan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at illegal na drug syndicates. May detalyado siyang paliwanag kung paano ginastos ang 125 million na confidential funds noong December 2022. Kaya nga, dinagdag siya mga kababayan sa impeachment complaints. Dito, mabibigyan ng linaw, connecting the dots, kung ano yung totoong pinagkagastusan ng 125 million na nalunok for 11 days dito sa affidavit mismo ni Madriaga. May hawak siya na mga larawan, mga dokumento at text messages nila, exchange of text with Sara Duterte. Sabi sa kanyang affidavit mga kababayan. So kapag po may nagsasabing may ebidensya, investigasyon talaga po ang kailangan. Then comes the BPI joint account na ang sabi may laman na 2.2 billion na transaksyon. Lumabas noon at muling nabuhay ngayon sa impeachment discussions an allegation tungkol sa BPI joint account ng kanyang tatay. Ano yung mga claims? Kabuang transaksyon mula 2006 to 2015, higit 2.2 billion daw. Sabi, si Trillanes yung nagsabi nito, mula sa drug lords. Noong March 28, 2014, birthday, 69th birthday ni Digong, may 7 deposit na umabot sa 193 million sa iisang araw. Yan ang kwento ni Trillanes sa kanyang complaints, mga kababayan. You see? So, dapat talaga matuloy yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Para ito po, kung hindi totoo, o di acquitted siya. Pero kung totoo, kailangan po ng accountability. Di ba po, mga kababayan? Yun man lang. Ano pa? Yung 3.3 billion confidential funds bilang mayor ng Davao from 2016 to 2022. Based siya sa Commission on Audit Reports at sa congressional hearings. At saka siyempre, yung vice presidente siya, yung 612.5 million na confidential funds. Na ito na po mga kababayan, yung laman ng articles of impeachment other than yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong. You see? So, bakit mga kababayan, ito yung tanong, kailangan ng masusing investigasyon at paglilitis o trial. Kasi nga po, ang issue rito mga kababayan, hindi si simpleng bagay, extrajudicial killings in mass graves yung kinikwento ni Las Cañas. Alleged illicit campaign funding, tulad ng kwento mga kababayan ni Madriaga. Bilyong pisong bank transaction tulad ng sinasabi po ni Trillanes. Kasi po, pag ordinaryong tao po yung involved, kawani ng gobyerno, malamang sa malamang, tanggal agad, may kaso agad. Kung mataas sana yung kung mataas ang posisyon, dapat mataas ang standard natin. Hindi po ito witch hunt. Hindi po ito character assassination. Ito po due process na dapat harapin. Kung walang kasalanan, mga kababayan, malilinis siyempre sa tamang korte. Kung may pananagutan, dapat harapin. Tama po? Hindi yung iwas, Chucky. Tigilan na natin yung deflection, yung pag-iiwas at cover up, mga kababayan. Iniiba yung kwento. Ito yung totoong kwento na dapat pinag-uusapan.
Kasi po, sa isang democratic country na tulad natin po, ang kapangyarihan ay may katapat na accountability na pananagutan po. Ang tanong ay hindi kung sikat o makapangyarihan ka. Ang tanong simple lang po, kaya mo bang harapin? Kaya mo bang sagutin ang mga ebidensya laban sa'yo? Yon ang malungkot. Kasi hindi niya kayang sagutin kaya laging umiiwas. Iniiba yung kwento. Ang binabanatan yung ating Pangulo. Di ba? Lalo sa issue ng confidential funds. Bilyon na niya yung sa Pangulo. Bilyon nga yung sa ating Pangulo. Pero sa ating Pangulo, walang negative findings yung kuwa. Di ba? Iniiba ninyo yung kwento eh. Sa inyo, ang kine-question dito, hindi lang 125 million, kundi 612.5 million. Maraming milagro na nangyari. At questionable based mismo sa COA report. May mga red flags. At yung mga chichirias hanggang ngayon di pa kilala. Ang tunay na identity ni Piatos. Yun mga kababayan ng question. Binabaliktad ng mga DDS yung issue. Hinanapan ng diferensya yung walang diferensya. Di ba po, mga kababayan? Kaya sabi ni John B. Crimolia, naglagay ng niraise sa 20 million yung patong sa ulo ni Atong Ang from 10 million. Sabi ni John B. Crimolia, pag anya nakuha si naituro, nakuha si Atong Ang, aktual na beneficiary yung bibigyan, hindi mga chichiria. Di ba po, mga kababayan? Ayan man lang ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.